pagpapatuloy ng ating biyaheng totoo, alamin naman natin ang mga problemang bumabagabag sa mga mangingisda. Ang pinakamahirap na sektor ngayon sa Pilipinas. Ang sunod nating destinasyon, ang lalawigan ng Bohol na nakapagtala ng pinakamalaking pagbaba ng huli ng isda mula 2002 hanggang 2011. Narito ang biyaheng totoo ni Sherry Ann Torres. Tanyag ang Bohol dahil dito, at dito. Lugar na kung ituring ay paraiso. Dito rin makikita ang bukod-tanging double barrier reef sa Pilipinas. Isa sa 6 lamang sa buong mundo. Pero sa kabila ng kasaganaang hatid dapat ng malawak at animoy mayamang karagatan, isang komunidad ng mga mangingisda ang nagkukumahog mabuhay sa islang ito. Nakapagtataka, lalo't na sa kalagitnaan ng Danahon Double Barrier Reef ang isla. Mahirap ngayon na yun. Gano'ng kahirap mangisda ngayon. Maliliit lang huli namin. Pag umuwi kami dito, yung mga bata, sabi nila, Mama, Papa, mayroon ba kayong huli? Ito lang, konti. Di lang kandungan at pangitlugan ng mga isda at iba pang yamang dagat, sa mga coral reef o bahura dapat may pinakamaraming isda at may pinakamagandang huli ang mga mangingisda. Pero sa loob ng isang dekada simula 2002, nanguna pa ang Bohol sa mga probinsyang may pinakamalaking pagbaba ng huli. Malaking kawalan, lalo't sa pangisdaan pa naman nakatali ang ekonomiya ng buong probinsya. Bohol is very rich in coastal and marine resources. Unfortunately, talagang nagdi-decline siya. Kaya si Mang Eugenio hanggang ngayon hindi makabili ng sariling lambat. Buong pamilya naman daw kasi ang maghapong lumusong sa dagat. Halos sapat lang ang huli para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang kanin at ulam, minsan lang daw magsabay sa hapagkainan. Pag halimbawa hindi nakakakain, yun yung wala kayong huli. Ano kami sa tindahan, mga ano kami ng bigas. Babayaran lang bukas. Buting araw at kahit papano, naitataguyod pa nila ang pag-aaral ng 3 anak sa elementarya. Suntok sa buwan kung makatungtong na raw ang mga ito sa high school. Milagro kapag nakaabot ng kolehiyo. Wala akong pera, hindi. Kawawa naman mga anak ko, hindi naman makatapos ng high school. Kaunting huli kaya mababa o halos wala ng kita. Ngunit dulo raw ng problema. Yung paggamit ng malaking fishing gears at saka yung illegal fishing. This is a very big challenge on the part of the local government unit. Ang daming gastos, mag-maintain ng mga pantay dagat nila. Dagdag din sa problema ang overfishing at madalas na pagpasok ng mga commercial fishing vessels sa bahagi ng karagatang nakalaan lamang para sa mga gaya ni na Rosemary. Kung pantay-pantay lang kasi yung pagniningwit namin, siguro mas marami pa tayong huli. Pero yung iba, yung mga illegal, ang dami ng huli. Sa haba ng baybayin ng Pilipinas, sa lawak ng ating pangisdaan, mahirap isiping gutom pa rin ang marami sa ating mga kababayan. At ang sektor na kung tutuusin ang muna dapat sa pagtamasa ng mga yaman ng karagatan, siya pang pinakamahirap ngayon sa ating lipunan. Ito'y sa kabila ng malaking kontribusyon ng industriya ng pangisdaan sa gross domestic product o pangkalahatang produkto ng bansa. Nitong nakaraang taon lang, umabot ito sa 51.8 billion pesos o halos 2% ng GDP. Sunod sa kanin at gulay, isda pa rin kasi ang paboritong pagkain ng mga Pilipino. Ipinaliwanag ko kay Mang Eugenio ang kahalagahan ng ballot box na dala ko. Sulat mo yung gusto mo sanang hilingin dito sa papel na to. Walang illegal na mangingisda. Edukasyon, gamot, doktor. Mga simpleng kahilingan pero lambat na mag-aahon sa kanila sa matinding kawalan. Kung magkakaroon ng katuparan, depende kung gagamitin ng mga botante ng tama ang kapangyarihan nilang pumili ng susunod na lider ng bansa. Ako si Sherry Ann Torres. Ito ang aking biyaheng totoo.